It's my life. Lazy. It's my life. Maulan na araw po mga ka-garden. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Benchies Agri TV. Wow! And today ay mag-spray po tayo ng again ng Growers Bet 1000 plus dito po sa ating seedlings. So ayan po, dahil wala ho tayong cameraman, na itusok lang ho natin yan. Pero okay lang ho yan, dahil kahit pa paano mapapakita ko po sa inyo kung paano po yung pag-spray ko dito sa aking nursery. By the way, yung atin pong crops ngayon ay talong po yan. Medyo kumulot ho yung kanyang talbos. Actually hindi po talbos yan, yung kanyang dahon, yung dahon na tinamaan ho ng combination ko po ng insecticide at saka ng fungicide. Na overdose po kasi, tsaka yung aking ginamit ay mga emulsifiable concentrate yung kanilang concentration, so talagang mainit po yung kanyang epekto. Kaya dahil sa sobrang bata pa po ng ating seedlings, nagsisi po ako daw kung bakit ko po ginawa yun. Pero okay lang ho, naka-recover na po to. And eto, pinapalakas na lang ho natin ng Growers Bet 1000 plus na foliar ho natin gamit. Maganda po ito, sobrang gandang foliar, nakaka-increase po talaga ng resistensya ng ating tanim. Makakalaban po talaga siya sa sakit. Pero kung naandyan na po yung sakit, i-double dose po natin yung Growers Bet. Hindi po natin papatayin yung fungus or yung bacteria or yung sakit, kundi i-increase po natin mismo yung resistensya ng tanim para malabanan niya po yung sakit sa kanyang katawan. Parang tao lang po, no? Increase ho natin yung kaya ho na tayo nagtitake ng mga multivitamins para po mag-increase yung ating resistensya, no? Yung ating katawan, para po makalaban ho tayo sa mga sakit na pwede o posibleng dumapo sa ating katawan. Yun na, medyo napahaba yung explanation dun. Okay, so yun nga po, dahil ho sa phytotoxicity effect ng chlorpyrifos BPMC plus yan po yung insecticide. Yung fungicide naman po ay ano ba yung AI ni Kwan? Ayun, difenoconazole, propiconazole. So alam nyo na ho yun, sa mga expert dyan ng chemicals, alam nyo na po kung anong mga product yung katulad ng mga AI na yan or active ingredient. So yun ho yung aking kinumbina, dahil nga po medyo naging severe yung uod kasabay ho nung dumping off ng ating seedlings. So sa sobrang excited na ma-cure o mapigilan, kasi ang bilis pong dumami, ang bilis pong kumalat, so kinumbina ko na. Hindi ko na inintay pa yung isang araw para mag-spray pa nung isa, hinalo ko na agad. So ingat-ingat po tayo sa mixing, sa combination po ng ating insecticide, fungicide or mga pesticides na ginagamit sa ating tanim, lalong-lalo na ho sa mga seedlings. Kung pwede po ay iwasan po natin na mapa-overdose yung kanyang dosage, dahil baka hindi lang ho ito yung abuti ng ating tanim,
may tendency ho baka masunog po yung dahon at tuluyang mamatay dahil sa tama ng pesticides na phytotoxicity, no. Lalo na ho sa combination po ng ng mga dapat alam nyo rin po yung mga concentrations nun yung mga emulsifiable concentrate, yung mga wettable powder, soluble concentrate. So iwasan ho natin si EC, yung EC, emulsifiable concentrate mixing. Doon ho tayo madali. Mainit ho kasi yun. Saka kalimitan nun ang kanilang emulsifier or solvent or tawag dun yung added ingredient ay kerosene or sometimes mga mainit na ang palakas ng kanilang active ingredient. Okay lang sana kung tubig or solvent medyo malamig yon, pero yung iba ay kerosene, so mas mainit, especially sa mga cypermethrin merong halong ganun. So ingat-ingat din po, mas mabuting may alam at magbasa kahit papano ay magtanong ho sa mga expert para naman ho maiwasan po natin yung phytotoxicity na dulot po ng mga pesticides sa atin pong pananim. So sa ngayon po ay hanggang dito na lang po muna tayo. Pasensya na kayo at hindi po makita yung ating mukha, ay yun po ay dahil sa wala ho tayong taga video, pero sana ay gabayan ho tayo ng Panginoon mga ka-garden, at lahat po sana tayo ay maging matagumpay sa ating pong pag-garden. God bless po sa ating lahat, and thank you.